For our sample problem number 3, we have a reservoir X supplies water to a nozzle having a diameter of 100 millimeters, which discharge water 200 meters below the reservoir water level at a velocity of 60 meter per seconds. Tapos meron tatlong tinatanong, total head loss, horsepower by the jet, and then the power loss in friction. So let's draw yung ating figure muna. So we have a reservoir. So yun sa reservoir, ito yung ating source of water. So this is our reservoir which has a water level. Ito na lang. So ito yung ating water level. And then it supplies water to a nozzle which is located 200 meters below nung water level na ito. Let's say meron tayong pipe system dito. So island ko na lang siya. Say, yan. Then nozzle daw. Say nozzle. Lang ayusin natin konti. Kasi yan yung ating nozzle. Ganito na nga lang, triangle ko na lang naputol. Yan. So dito, magsiset ulit tayo ng reference point or yung ating datum. So para hindi na kayo mahirapan, so pwede nyong iset na yung ating datum is nandun mismo sa ating location ng nozzle. So ito yung ating datum. Then we can say na ito yung ating point 1, nandun mismo sa water level. Ang ating point 2, nandito mismo kay nozzle. So, dun sa nozzle, para siyang yung dulo ng pipe wherein nandun yung ating outflow. So, ang direction ng flow, so sabi naman dyan, supplies water. So, from reservoir X, so ito yung reservoir X, papunta kay nozzle dito sa baba. Wherein, ang ating difference in elevation, so itong water level na to, ang difference of elevation niya kay nozzle na yan, that is 240 meters. And ang diameter dito sa nozzle is 100 mm or that's 0.1 meter. So, lagay natin. So, area at 0.2. So, pwede natin sabihin na this is pi over 4 times 0.1 squared. So, etong 0.1 squared na to, that's pi over 4 times 0.1 squared. Let's say this is pi over 400. So much as possible, hindi ko siya simplify na naka-decimal para hindi masyadong malaki ang round up natin. While yung velocity at 0.2, that is 60 meter per seconds. Okay? So, yan yung ating mga given. Now, for part A, tinatanong ano yung total head loss through the system. So, sa system na to, kasama na yung reservoir and then si nozzle. Now, to solve this, so gagamitin ulit natin ng energy equation. Since head loss ang tinatanong, syempre gagamitin yung energy equation na merong head loss. So, to solve for part A, ang ating maging equation ulit, we have E1 equal to E2 plus the head loss. Pero kung gusto niyo gamitin yung minus na nasa kabilang side ng equation, okay lang din naman. So, just to complete this, so V1 squared over 2G plus P1 over gamma plus Z1 equal to V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2 plus head loss. So, dito, ang ating value ng V1 is actually 0, while si P1 over gamma ay 0 din. So, bakit 0 yung dalawang yan? Take note, ang kinukonsider nating point 1 is basically the water surface dito sa ating reservoir. Now,
Pag sinabi nating water surface kasi, 'di ba meron tayong continuity equation, sabi natin doon kay continuous flow, Q1 is equal to Q2. So, A1 V1 equal lang siya kay A2 V2. So, in order for the discharge to be constant, if ever na magkaiba man yung cross-sectional area ng ating flow, ang kailangan mag-adjust ay yung velocity. Now, kung yung area ay sobrang laki, nami-minimize ngayon yung velocity, lumiliit siya. While for the section naman na sobrang liit ng area, so doon naman yung lumalaki yung velocity. So, remember last time yung ating ginawang example? So, yung hose ng tubig, pag tinatakpan mo yung dulo, so pag tinatakpan mo bahagya, basically lumiliit yung area. Pag lumiliit yung area of opening ng hose, lumalaki yung velocity niya. So, same principle dito. Pagdating dito kay point 1, so ang reservo kasi, pwede sa ating sabihin na yung reservo na yun is, say, a dam. Pag sinabi nating reservo kasi, sobrang laki nung area niya. So, kapag sobrang laki nung area, let's say, the area at point 1 is, say, approximately infinity. Sobrang laki ng value niya. So, kapag nagiging ganyan, ang velocity naman at point 1 is approximately nagiging 0. And since etong point 1 natin is nandun mismo sa water surface, so expose siya kay atmosphere. So, kapag exposed kay atmosphere, basically ang pressure ay equal to 0 lang din. So, kaya naging 0 yung velocity head and pressure head at section 1. Pagdating naman dito kay section 2, so ang mawawala rin ay etong si P2 over gamma. So, si point 2 kasi, we can consider it as the point just outside ng ating nozzle. Kumbaga yung saktong opening ng nozzle natin wherein exposed na din siya kay atmosphere. Ibig sabihin, 0 din ang kanyang pressure. Kasi lumabas na siya nung nozzle, ibig sabihin exposed na siya dun sa ating atmosphere. So, matitira lang Z1, the velocity head at point 2, Z2, and then the head loss. So, ilagay na lang natin. Ang Z1, elevation ng point 1 from the datum, that is 240, equal to, ang Z2 naman natin, 0. Kasi sinet natin, si datum nandun mismo kay point 2. So, kaya importante, no, yung pagsiset ng reference point. Kung gusto nyo iset yung datum natin na 2 meters or 5 meters below the section 2, so okay lang din naman. So, sabi ko nga, basta maging consistent lang. And then, unahin muna natin pala yung velocity head niya. So, ang velocity head niya, 60 squared over 2 times 9.81 plus Z2 na 0 and then plus head loss. So, pwede natin compute ano yung total head loss. This is, so 240 minus ko na lang si 60 squared over 2 times 9.81. That is 56.51376 meters. So, this is our answer for part A. Okay, for part B naman, tinatanong horsepower produced by the jet. So, ang tinutukoy na jet dito is the jet of water or the stream of water. So, produced na siya, ibig sabihin, nandun mismo tayo kay output. Sa mismong pinaka-discharge na location. So, nandito tayo kay section 2. Now, pag sinabi natin horsepower, basically, ang tinutukoy natin dyan is the power. So, for part B, dito na lang tayo sa next slide. So, ang equation natin for power, that's gamma Q times E. Wherein gamma is the unit weight, Q is the discharge, and si E, ang E natin, last time kasi dinefine natin siya for pumps and turbines lang. Pero ang E natin dito is basically the total energy or head. This is the total energy or head. Total energy or head na in terms of meters. So, kung naka-meters yan, yung discharge mo dapat naka cubic meter per second. And then, etong si gamma mo dapat naka Newton per cubic meter. So, if you use these units for these three values, ang lalabas natin na unit, try natin isalpak. That's Newton cubic meter times
cubic meter per second times meter. So, magka-cancel si cubic meter. Ang matitira sa taas, we have Newton meter per second. So, this Newton meter per second, equivalent lang din siya kay Joule per second na equivalent lang ulit kay watts. So, yan po yung ating unit ng watts, ha. So, dito naman kung ang ginamit nyo, kilonewton, so magiging kilowatts lang din naman ito. Pero kung newton lang, yan, magiging watts. So, try nating lagyan ng values. So, for the horsepower produced by the jet, basically, ang tinutukoy niya ay si section 2. So, ibig sabihin, gagamitin natin unit weight ng motor at section 2, discharge at section 2, and then energy at section 2. So, lahat kay section 2. Pero since we're talking about the same system, yung ating unit weight, parehas lang naman yung dumadaloy kay section 1 and section 2, that's water. Pagdating kay discharge, kung ano man yung lumalabas dito kay reservoir, yun din naman yung pumupunta dito kay section 2. So, constant lang yung kanyang gamma and Q. Pero ang i-consider natin pagdating kay E is yung energy dito mismo kay section 2. And to get that energy, kailangan natin siyang computin. So, dito, ang total energy at section 1 kasi, eto mismo siya, di ba? Sabi natin, nag-zero na yung velocity and pressure head. So, ang natitira na lang dyan is si Z1. So, kung ilalagay natin yan, alisin ko na lang muna. So, ang kailangan natin kay E1, yung tatlong head. Pero since 0 yung velocity and pressure head niya, this is basically equal na lang kay Z1 na 240 meters. And then, for E2 naman, so para hindi na natin siya actually computin, so sabi natin, di ba, ang ating original equation for the energy equation, so E1 minus head loss equal siya kay E2. So kung ano man yung energy at section 1, bawasan mo lang ng head loss, yun na yung energy at section 2. Ibig sabihin, etong si E2 natin, pwede mo rin naman siyang isulat as energy at section 1 minus the head loss. So, ang head loss na na-compute natin, that is 56.51376. Or, E2 is 56.51376. This is 183.48624. So, this is in meters. So, para ma-compute natin yung power dun sa mismong section 2 or power dun sa ating jet, that is gamma. So, ang pinag-uusapan naman dito ay water. So, take note, ang gagamitin ko is yung naka-Newton per cubic meter. That's 9810 times yung ating discharge. Na-compute ba natin siya kanina? Hindi natin kinompute, no? So, yung area 2 and V2 lang ang kinompute natin. Pero pwede naman nating ilagay dito, no? So, ang ating discharge, solve na lang natin dito ay kabilang equation. So, eto, si Q1 equal lang siya kay Q2. So, product siya ng pi over 100 times 60. So, pi over 400 pala, sorry. That times 60. So, this is, lalagay ko na lang, this is 3 pi over 20 cubic meter per second. So, 3 pi over 20. So, yun na lang gagamitin ko dito. 3 pi over 20 times, so ang E natin, E2, that's 183.48624. So, ang power dun sa ating jet, pwede natin sabihin, that's P2. 9810 times 3 pi over 20, 183.48624. This is 848,230.0233. Take note, ang unit natin ay naka-watts. Pero ang tinatanong sa part P natin, di ba, is dapat horsepower. So, kailangan natin itong i-convert. So, kung matatandaan yung conversion natin, sa isang horsepower, meron kang 746 watts.
So, kada isang HP, this is equivalent to 746 watts. So, 848,230.0233. Divide na lang natin ng 746. So, ang ating answer, dito ko na lang ilalagay. So, ang ating P2, that is equal to 1137 point. Okay, next slide ko na lang siguro yung section 3 para hindi masyadong malayo yung ating arrow. So, this is 1137.03757 horsepowers. So, ito yung ating pressure at the jet. Or power at the jet, sorry. Okay? So, parang kasya naman dito yung part C. So, tinatanong naman kay part C, power loss in friction. So, dito, nabanggit yung friction. Pero basically, di ba sabi natin last time, ang nagkukos naman ng head loss is mainly yung ating friction. So, ano daw yung nawala na power? So, ang gagamitin naman natin dito ngayon is basically the formula pa rin ng power na gamma QE. Pero instead of using E1 or E2, so ibabawas natin basically yung head na nawala, which is the head loss. So for this one, ang gagamitin na natin kay part C ay yung ating head loss. Now, alternative solution, kung gusto nyo, so since tinatanong yung power loss, so pwede nyo namang i-compute yung difference ng P1 and P2. So si P1, ang gagamitin yung E is yung energy at section 1. So instead of using etong 183, ang gagamitin naman is si 240. So, in other words, so pwede natin i-compute to gamit si formula pa rin ng power na 9810 times 3 pi over 20 times HL na 56.1 or 51376. Medyo sira kasi itong pentab. Naglilinya-linya siya. Okay. So, power loss 9810 times 3 pi over 20 times 56.51376. So, this is, ito tinatanong ba kung naka-horsepower? So, hindi naman binanggit kung naka-horsepower, no? Pero gawin na lang natin pareho. So, ang kanyang watts ay 261,254.8383. So, ito ay kapag naka-watts. Kapag naka-horsepower naman, so divide natin ng 746. This is 350.20756 HP. So, since hindi naman naka-indicate anong unit ang hinahanap, so you can answer either of these two. So, yan yung power loss. Yung sinasabi ko kanina, to get the power loss or the change in the power, pwede mo namang i-compute si P1 minus P2. So, yung P2 natin, ito na mismo, 1137. So, to get the P1 naman, this is still gamma QE. Pero ang gagamitin mong E ay 240. Kasi ito yung ating E1. Ito yung E1 natin kanina. So, that's alternative solution lang. Pero, it should give you the same answer pa rin. So, 261, 254 watts or 350 HP. So, that's our answer for this problem.